Ready na po ba kayo? Our series for the whole month of March is entitled God of the Underdogs. Sabihin nga po natin lahat, underdogs. At kapag sinabi po nating underdogs, ito po ay tumutukoy sa mga taong tinaguriang mahina. Ito po yung mga taong sinasabing talunan, mga walang mararating o kaya naman mga walang magagawa. And to some of us here, ang hindi po natin alam, ang tingin po pala sa atin ng iba, underdogs po tayo. But here's what truly matters. Mahina man tayo sa paningin ng iba. Talunan man po tayo dahil sa lahat ng ating mga sinubukan pero wala po tayong napala. Kahit pakiramdam po natin mismo sa ating mga sarili, naku, ako nga talaga yan, Pastor Carl, underdog nga talaga ako. May Diyos na magpapanalo sa atin. May Diyos na lalaban para sa atin. Amen? Our reference passage can be found in the book of Psalm 108 verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! With God, we will gain the victory and He will trample down our enemies. It is not by our own skill. It is not by our own talent that we will be victorious, but only through the help of our mighty God. Amen! Naniniwala po ako na basta makikinig po tayo, pagpapalain po tayo, palagi naman pong ganun ng Diyos. Amen? Palagi gusto natin, binibless po tayo. Amen? Speaking of palagi, sabihin nga po natin lahat, palagi. Onliners, please comment down and say palagi. Well, palagi man natin gustong nakangiti, palagi man natin gustong maging sagana, may mga palagi na parang ayaw po natin. Halimbawa, yung palagi kang gutom. Ang mahirap pa po nito, kung kailan ka matutulog o kailan sarado ang mga tindahan, dun kakalamang iyong sikmura. Kaya po yung ilan, talagang may stock po sa mga bahay po nila ng pansit canton, noodles, cup noodles, sardinas, tuna, o yung iba, iinit na lang yung naging hapunan po nila. Kaso kapag naubos yung ulam, wala ka ring stock, kape, pwede. Diba? Yung tinimplahang kape, isasabaw mo sa kanin. Yung ilan naman po sa atin, mag-water therapy kapag talagang wala po tayong makutkot. Amen. Isa pa sa mga palagi na medyo hindi po natin yung gusto, yung palagi kang inaantok. Yung feeling mo naman nakatulog ka ng sapat, pero inaantok ka pa rin. So ang ending, lahat ng nakakatabi mo sa bus, sa jeep, sa tricycle, nasasandalan mo. Tapos hindi mo alam, napapakanta pala yung katabi mo. Sabi niyo, ayoko nang pumara kahit saan mapunta. Gustong-gusto natin yan. Another palagi na medyo hindi natin gusto, yung palagi kang magagalitin, yung minsan hindi mo na rin matimpla yung sarili mo. Kasi okay ka naman, happy ka naman, tapos bigla kang mawawala sa mood. Pwedeng may nasabi yung kaibigan mo, yung katrabaho mo, hindi mo gusto, para sa'yo offensive, pero para sa kanila okay lang naman. Pero alam niyo po ba na minsan talaga, ang pagiging moody ng isang tao ay dahil din daw po sa hormones niya, like hormonal imbalance. So as much as we can understand each other, be patient with one another, gawin po natin. Hanggat kaya po nating wag agad ituring na masamang tao yung nagalit sa atin, gawin po natin kasi baka may pinagdadaanan lang. Yung katabi mo nga nakangiti ngayon pero hindi mo alam may pinagdadaanan yan. Sabi mo nga sa katabi mo, meron ba? O di ba, nangiti lang, may tinatago yan. Huwag kang mag-alala, kakatagpuin yan ngayon ng Lord. Amen! Isa pang palagi na ayaw natin, yung palagi kang tuliro. Yung parang bigla ka na lang natutulala. Alam nyo ba, yung mga taong natutuliro, hindi ito yung mga taong walang iniisip sa buhay, kaya buring na buring, nakatitig lang kung saan. Ito po yung mga taong marami daw pong dinadala sa kanilang dibdib. Ito daw po yung mga taong sa sobrang dami ng kanilang iniisip o patong-patong yung problemang kanilang dinadala, natutulala na lang daw po sila. Yung katabi mo ba ngayon, nakatulala yan? Kasi kahit po sa loob ng simbahan, meron pong mga natutulala. Kasi dala po talaga nila yung kahirapan na kanila pong pinagdaraanan at ang kagustuhan lang po nila magkaroon ng pagkakataong manalangin at sambahin ang Diyos at humingi ng tulong sa Kanya. Pero naniniwala po ako na lahat po tayo may rescue na darating mula sa Panginoon. Amen? Isa pa sa palagi na medyo hindi po natin gusto, yung palagi kang minamalas. Sabihin nyo nga pong lahat, minamalas? Onliners, please comment down and say, minamalas, yung palagi kang hindi nabubunot sa raffle draw.
Yung kapag bunutan kung sino ang mauuna sa dance contest, singing contest, o kaya recitation, number 1 palagi yung nabubunot mo. Yung parang hindi ka favorite, kaya hindi pumapabor sa'yo yung pagkakataon. Kaya naman minsan, mapapatanong ka na lang kay Lord, Lord, bakit yung friend ko palaging siniswerte? Lord, bakit yung friend ko palaging masaya? Lord, yung friend ko lahat ng gusto ko nasa kanya. Bakit ako pinagkaitan ng langit at lupa? Siguro ipinanganak talaga akong malas. Meron nga ba talagang malas at swerte? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Our title is Ruth. And we will get to know her life later on. Malalaman din po natin kung paano po nating maikukonekta ang ating sarili sa kanya. Nakakatuwa sapagkat last Sunday, babae din po ang ating character na si Esther. Excited po ako sapagkat kaninang umaga, napakasarap ng naging kwentuhan po namin. But before our storytelling and discussion, let's close our eyes and we will ask the guidance of the Holy Spirit in our midst. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa presensya ng bawat isang nandito po ngayon. Alam po namin na hindi ito aksidente. Kami po ang dinako ninyo, whether physical or online, sa amin pong gawain sapagkat kakausapin niyo po kami, katatagpuin niyo po kami, at pagpapalain niyo po kami. O Diyos, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Wala po kayong lalampasan. Wala rin pong ibang maitaas sa aming kalagitnaan kundi ang inyo pong kadakilaan. Mainam po namin ibinabalik ang lahat ng karangalan at kapurihan sa inyong pangalan. This is our prayer in Jesus' name, and everybody say, Amen and amen. Now, I would like to start with this verse found in Jeremiah chapter 1, verse 5. Natatandaan niyo po yung nakabinbin nating tanong kanina, meron ba talagang malas? Meron ba talagang swerte? Alam po ninyo, si Jeremiah po ay kilala bilang young prophet. Everybody say young prophet. Onliners, please comment down and say young prophet. Nung pinili po siya ng Diyos, ito po ang sinabi sa kanya. Napakagandang mga salita. Before I formed you in the womb, I knew you. Ang sabi po ng Diyos sa kanya. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Kasi po marahil, nung na-receive po ni Jeremiah, yung calling po niyang maging propeta, napaayaw po siya. Kasi nga naman, bakit ako, Lord? Bakit ako? Siguro sa isip-isip ni Jeremiah, nag-draw lots ba si Lord? Yung isinulat niya kaya sa fishbowl, yung mga pangalang hinalo-halo, tapos yung nabunot yung pangalan ko? O kaya naman baka gumamit ng roleta si Lord? Kung sino man yung matapatan nung araw, yun yung pipiliin at magiging propeta sa henerasyon ko? Kaso ang linaw po ng sinabi sa kanya ng Diyos, anak, hindi ako gumamit ng roleta. Anak, wala akong fishbowl. Pero ang meron ako ay plano sa buhay mo. Dahil bago ka pa mapunta sa sinapupunan ng nanay mo, alam ko na kung ano ang mangyayari sa'yo. I appointed you. Pinili kita as a prophet to the nations. This clearly means that God does not operate by chances. Minsan, pakiramdam po natin, pinagtitripan po tayo ng langit, no? Kakakilala ko lang sa kanya, tagal ko siyang hinintay. Tapos nung nasa akin na, inagaw ng iba. Lord! Ganyan po tayo. Nagkaroon ako ng negosyo, ang saya-saya ko, tapos bigla kaming nalugi. Lord! Nagkaroon ako ng trabaho, pero parang hindi naman pala ako para doon. Pinag-pray ko pa sa lahat ng mga kabarkada ko. Ipag-pray niyong matanggap ako sa kumpanya. Nung natanggap ako, hindi ko pala kaya. Lord! Minsan napapaisip po tayo, pinagtitripan kaya ako ng kalangitan? By chance lang kaya ang lahat? Aksidente bang may nakilala akong tao? Kasi nung nakilala ko, bigla ding lumayo. Ay. Aksidente kayang napunta ako sa isang kurso kasi kung kailan gagraduate na ako, doon ko na lamang hindi pala sa akin. Lumipat na naman ako. Aksidente lang kayang napunta ako sa isang lugar kasi pagpunta ko doon, naku, puro na lang kamalasan ang inabot ko. God does not operate by chances. Everything is planned. Lahat daw po nang nangyayari sa ating buhay mula po nung bata tayo hanggang sa pagtanda natin, nakaplano. Everybody say, nakaplano! Onliners, please comment down and say nakaplano. Kahit na we fail to plan our own lives. Kahit na we fail to plan our own future. Kahit na tayo mismo wala po tayong plano sa mga sunod na mangyayari sa ating buhay, may plano daw po ang Diyos sa atin. And alam niyo po bang bilang mga Kristiyano at mananampalataya, we don't believe in swerte or malas. Hindi po tayo naniniwala sa luck. Everybody say luck. Onliners, please comment down and say luck.
We believe in God's plan. Naniniwala po tayo na may Diyos na lumikha ng buong mundo at meron po siyang plano, lalo na sa mga nananampalataya po sa Kanya. Amen! Kaso dito na ngayon papasok yung mga masasakit na damdamin sa ating puso. Lord, parang mas hindi ko yata nagustuhan. Parang mas okay na lang sa aking nalaman kong swerte lang yung lahat, aksidente lang yung lahat, kesa malaman kong plano mo din na masaktan ako? Plano mo din na umiyak ako? Plano mo rin na lokohin ako? Plano mo rin na hiwalayan ako? Oo nga, no? Plano rin ba ng Diyos na mahirapan ako? Kasi kung sabihin natin ngayon na everything is planned, kahit po pala yung pinakadumurog sa puso natin at pinaka nagwasak na mga buhay natin ay naging parte ng plano ng Diyos. We need to understand the following reasons. First, difficult times can be consequences of our actions. Minsan pala, na-oversisi natin ng Diyos. Gusto niyo po yung oversisi? Sabihin niyo nga pong lahat, oversisi. Onliners, please comment down. Ipauso natin yan sa comment section at sabihin po ninyo, oversisi. Papaano po yung oversisi? Lord, bakit naman ganun? Nagising akong late na, tanghali na. Pagkatapos, gutom na gutom ako. Ngayon, kumakalam yung sikmura ko. Bakit ka ganyan, Lord? Ba't di mo ako binusog? Sino bang hindi bumangon? Sino bang hindi nagluto? Iniwan naman sa refrigerator yung pwede mong iinit. Lord, bakit naman ganun? Nag-pray naman ako Ang sabi ko, Lord, ipasa mo ko kahit hindi ako yung highest, kahit mga top 3 lang para hindi halatang masyado ako magaling, no? Pero bumagsak ako. Bakit naman ganun? Sino bang hindi nag-review? Sino bang hindi nagbasa? Lord, tagal-tagal kong pinag-pray yung tao na to Tapos iniwan lang ako. Bakit ka naman ganyan, Lord? Sino ba kasi ang hindi umayos sa pag-uugali? Sino ba ang hindi nakipagtulungan? Sino ba ang nagsabing sa relasyon, isa lang yung kikilos, isa lang yung mag-e-effort? Hindi ba dapat tulungan? Minsan pala na-oversisi natin ng Diyos. Pero dapat nating malaman na when He allows and He allows or disallows things, He also gave us free will to decide for our lives. Even if God is in control of everything, sabihin nyo nga po, God is in control. Onliners, please comment down and say, God is in control. He gave us a beautiful gift, and that is the free will to decide kung gigising na ba tayo kapag nag-alarm yung mga cellphone natin o i-snooze po natin. Binigyan po tayo ng free will kung kakain po ba tayo ng breakfast o magmamadali po tayo dahil late na naman po tayo. Binigyan po tayo ng free will kung maliligo po tayo o magwiwisik-wisik lang po muna tayo para hindi masyadong halata. Binigyan po tayo ng free will kung makiki-birthday po tayo o makikipiesta po tayo. Binigyan po tayo ng free will kung magpapakalbo po tayo o magpapalong hair po tayo. See, God allows and disallows things. And He gave us a beautiful gift called free will. Everybody say free will. And because of our decisions and actions, may mga consequences po ito. Maaaring ang consequence po ay maganda at masaya, pero maaaring ang consequence din ay kahirapan at bigat sa ating mga buhay. Yan din po ang sinasabi ng Biblia. In Galatians chapter 6 verse 7, the word tells us, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung ano ang iyong itinatanim, yun din ang iyong aanihin. So bago po natin questionin ang ginagawa ng Diyos sa atin pong mga buhay, tanungin po muna natin ang ating mga sarili. Ginawa ko ba kung ano ang tama? Nagdesisyon ba ako ng naaayon sa kapurihan at plano ng Diyos? Number 2, difficult times refine our faith. Kaya pala, inaalaw po ng Diyos ang mga pagsubok sa atin pong mga buhay upang mas tumatag at mas maging totoo ang atin pong mga pananampalataya. Ang totoo po niyan, lahat naman po tayo pwedeng sumigaw at pwedeng magdeklara na, may faith ako! Nananampalataya ako! Lahat naman po tayo pwede po nating sabihin yun. Amen?
Pero ang totoong sukatan ng pananampalataya ay hindi yung dami ng magagandang bagay na nangyayari sa atin, kundi yung dami ng mga pagsubok na dinadala natin, pero hindi po tayo tumatalikod sa pananampalataya natin. Hindi po tayo tumatalikod sa Panginoon. Our faith is tested not by good times, but by difficult times. So the next time you will question God, Lord, if you are true and if you have a plan for me, bakit may mga pagsubok ang buhay ko? You know what's the answer? Kaya may mga pagsubok para maging totoo ang pananampalataya mo. Sapagkat ang lahat ng mananampalataya ng totoo hanggang sa huli, may gantimpalang makakamit mula sa Kanya. At hindi lang po ito yung gantimpala na kayang ibigay ng mundo. Ito po ay buhay na walang hanggan kasama ang presensya ni Jesucristo. Look at this verse in 1 Peter chapter 1 verse 7. Ang sabi po dito, "These have come," yung mga pagsubok daw po ng ating buhay. "These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed." Ang gusto pala ng Diyos, ang pananampalataya mo ay mas maging maganda pa at matibay pa kesa sa ginto. Your worth, your faith is more than gold. Hayaan mo lamang na sa mga pagsubok na dumarating, pananampalataya mo ay mas umigting. Number 3, difficult times lead us to God. Sa mga nagtatanong, Lord, kung plano mo na maghirap ang buhay ko. Bakit, Lord? Bakit? Because it's one of God's ways to get your attention. Minsan kasi, nanalangin ka at ang sabi mo, Lord, ibigay mo sa akin to, tapos maglilingkod ako sa iyo, pero nung nakuha mo na, bigla ka nang nawala. At bigla ka nang lumayo sa Kanya. You know, it's a usual scenario inside the church. You know, in 5 years of leading this ministry, 5 taon pa lamang at marami po sa mga kapastoran ang umabot na ng 30 years and 40 years. But with that little time, isa po sa mga nakita kong nakalulungkot na pangyayari ay may mga darating, may mga hihingi ng panalangin. Pastor Carl, pag-pray mo naman po ang kagalingan ng aking katawan. Pastor Carl, ipag-pray mo naman na ako ay pumasa sa exam. Pastor Carl, ipag-pray mo naman na kami ay magkaroon ng yaman para makatulong sa mga nangangailangan. And of course, as someone who knows how faithful God is, we would really pray for those people, right? Pero kapag nakuha na nila ang kanilang kagustuhan, magugulat ka na lang, hindi mo na sila makikita, hindi mo na sila matatagpuan. You know, your responsibility is not to be present and to have an attendance inside the church. Your goal is to stay in the presence of God. And so, kung hindi man po kayo makikita ulit o babalik sa isang simbahan kung saan po kayo minsang dumalo at humingi ng panalangin, kahit sa ibang simbahan, ayos lamang, basta wag po kayo mawawala sa Panginoon. Sapagkat napakarami na po ng mga tao na nawala ang atensyon sa Panginoon. And maybe you're asking, bakit may mga paghihirap sa ating buhay? Para maalala nating hindi natin kaya at para maalala nating may Diyos na handang tumulong sa atin. Kaya nga po pag may pagsubok daw po ang ating buhay, magpasalamat tayo. Alam niyo po kung bakit? Nagpapapansin ng Diyos sa'yo. Nakakalimot ka na naman sa Kanya. Kaya kinukuha na naman niya ang atensyon mo. In Psalm 18 verse 6, ang sabi po dito, "In my distress, I called to the Lord. I cried to my God for help. From His temple, He heard my voice. My cry came before Him into His ears." During the times of needs, ang sabi ng psalmist, doon ako umiyak sa Diyos. At nung siya po ay tumawag at umiyak sa Diyos, narinig po siya at kinatagpo po siya. Sa lahat ng mga may pinagdadaanan ngayon, mamaya, tatawag at iiyak po tayo sa Kanya. At hayaan po natin na katagpuin din po tayo ng Kanyang presensya. Amen? Number 4, difficult times remind us that this is not our real home. You know, some of us would be very optimistic. Sa bagay, Pastor Carl, o sige, payag na, parte ng plano ng Diyos na ako ay dumanas ng pagsubok, ng kabigatan, ng kapighatian. Pero alam ko namang lilipas din to. Papaano pag hindi lumipas? Ayoko po kayong bigyan ng false hope. Alam nyo, bilang isang pastor, pwedeng-pwede ko po kayong i-motivate ngayon na
Balang araw, yayaman din tayo. Paano kung hindi? Balang araw, gagaling ka din. Paano kung hindi? Balang araw, magkakajowa ka rin. Paano kung hindi? Di binalikan niyo po ako ngayon. Ano yung mga pinagsasabi mo, Pastor Card? Walang nangyari. 10 taon na kami naghihintay ng jowa at saka ng yaman. Asan? Kasi, hindi naman po talaga natin lubos na malalaman kung ano po ang plano na laan sa atin ng Diyos. All we can do is to put our whole trust in Him. Yung magtiwala po sa Kanya at sa kabutihan po niya. Amen. Pero marami na po ang mga Kristiyano na hanggang sa dulo ng kanilang huling hininga, nanalangin po sila at nagtiwala po sila. Pero iba po ang naging takbo ng kanilang storya. Yung ilan, pagkatapos po ng matagal na paghihintay at pagitiis, pinagpala. So Lord, praise God, totoo ka nga! Yung ilan naman po, hanggang sa kanilang huling hininga, parang hindi pa rin lubos na nakuha ang inaasam ng kanilang mga puso. But here's the thing, even if we suffer until the end, pagkatapos ng isang problema, papangitiin ka ng isang araw, tapos may kasunod na naman. Ang mahalaga ay yung iyong malalaman na ang mundong ito ay hindi pala ang totoo nating tahanan, that our real home is in heaven, in the very presence of God, that in our real home, wala nang luha, wala nang sakit, at wala nang pighati. Look at this verse in Philippians chapter 3, verse 20. Malinaw na malinaw po iyon kay Apostle Paul. During this time na sinusulat po ni Paul ang libro ng Philippians, siya po ay nakakulong. And anytime soon, alam po niyang maaaring mawala na ang kanyang buhay sa mundo. Malalagutan na siya ng hininga, ipapapatay na po siya dahil sa patuloy po niyang pagpapakalat ng mabuting balita, ang kaligtasang dala ni Jesus. Pero bakit wala po siyang kaba? Bakit wala po siyang lungkot? Siguro kung ako si Paul, ang sabihin ko, Lord naman, mamamatay akong hindi man lang ako na-bless after kong mag-serve sa'yo. After kong ibahagi sa mga tao yung kabutihan mo, hindi man lang ako makakalaya dito. Hindi man lang ako makakapunta sa Switzerland. Yung kasi pangarap ko pong bansa eh. Hindi man lang ako tsaka New Zealand, gusto ko rin po doon. Tsaka sa Iceland. Basta may mga land, ang gaganda, no? Magaganda yung mga may land eh. Lord naman, kahit nga iPhone 14 Pro Max na lang, ma-experience ko man lang bago ako malagutan ng hininga. Pero wala pong ganong panghihinayang si Paul. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam po niyang pag natapos na po ang buhay niya sa mundo, sa wakas, makakauwi na po siya sa kanyang totoong tahanan. Ang sabi po sa Philippians chapter 3 verse 20, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Always put this in your mind. Mahihirapan at masasaktan, pero balang araw, papawiin ng Diyos ang lahat ng kabigatan at kapighatian. May gusto po bang mauna? Wala din naman. Nauunawaan ko rin naman po. Amen? So, siyempre, ang dalangin po natin sa Diyos, Lord, sige, willing na lang kaming magtiis. Amen? Amen. See, doon natin maiisip ngayon, di ba? Oo nga, Sige na nga, Lord, magtitiis na nga lang kami kaysa biglang sobrang excited naman na kaming umuwi sa iyong tahanan. Di ba? Well, church, ginagawa man nating light ang ating usapan, but I believe someone here inside this church, the reason why you keep on coming, you keep on watching is because tila hindi matapos-tapos yung mga pagsubok ng buhay mo. Alam ko meron po dito ngayong nakaupo o nanonood sa kanilang mga screens na kaya po patuloy na nananalangin sa Diyos kasi parang hindi po nila natatamo yung pinakamagbibigay ng saya sa kanilang mga puso. Wag na wag mong kakalimutan, in Christ, the best is yet to come. Hindi kailanman mapapahiya ang mga taong naghihintay hanggang sa huli. Now, if you want to understand how great God is, kung gusto po nating mas maunawaan kung ano po ang nagiging gantimpala sa mga nagpapagal at nagtitiis, aralin po natin ang kwento ni Ruth. Handa na po ba kayo? Ang tanong, sino si Ruth? Magugulat kayong katabi mo pala. Parang si Ruth yan. Malalaman niyo po mamaya. Now, last Sunday, ang ganda po ng naging kwentuhan natin sa kwento ni Esther. Tama po ba?
Ay, eto rin pong si Ruth. Mala teledrama sa hapon ang tirada po ng kanyang kwento. Ngayon po, may ipapakita po ako sa inyong mga imahe at mga characters para hindi po kayo malito. Now, simulan po natin kay Naomi at kay Elimelech. Medyo marami po, tama? Medyo marami. Ganito po ang aking instructions. Yung mga black and white, yung mga walang kulay, huwag nyo pong tatandaan masyado yung mga pangalan na i-memorize po ninyo. Sabihin nyo, bakit? Kasi matitigok po kaagad sila. So, may intro lang po sa kanila, tapos na-deads na po kaagad sila. Ano ba yan? Na-deads kaagad. So, ganito po yan ha. Si Naomi, yung mga babae po ang tatandaan ninyo. Si Naomi, asawa niya si Elimelech. Kaso na-deads si Elimelech. Meron po silang naging 2 anak na lalaki. Eh dahil lalaki, na-deads din. Yung 2 anak nilang lalaki, si Mahlon and Kilion. Ganda ng pangalan. Ngayon po, bago ma-deads si Mahlon at si Kilion, nagkaroon po sila ng mga misis. Ang pangalan po ay Ruth at Orpah. Hindi po Ophrah. Okay? Si Orpah. 3 babae ang natira. Si Mrs. at yung mga manugang po ba ang tawag doon? At yung mga daughter-in-law po niya. Amen. Ganda pag English, mabilis. Pero may isang lalaking may kulay. Si Boaz. Kasi siya po yung magbibigay ng kulay sa buhay ni Ruth. Yan na naman yung mga kwentuhan natin. Now, bigyan ko po muna kayo ng background sa kwento. Okay. Now, natatandaan po natin, yung mga Israelites ay pinalaya mula sa Egypt. Amen? Pero, sa kabila ng kabutihang ginawa ng Diyos sa kanila, mas naging pasaway po sila, naging rebelde po sila. Kaya naman, dumating yung time of the judges. During the first week of March, ikinuwento ko po sa inyo si Gideon. At si Gideon po ay isang judge. Siya po ay isang hukom. Now, during the time of Judges, ito po yung season na tila naging tahimik po ang Diyos. Siguro dito po na-discover o na-compose yung kantang Natutulog ba ang Diyos? Walay, di ba? Bakit kasi pinilit ko pa yun eh. Kaninang umaga, di na nga nag-work yung joke na yun, inulit ko pa ngayon eh. Kasi nga po, dahil po sa kanilang kapasawayan, tila ang Diyos po ay may game plan. Hindi muna ako magpapakita o kaya naman gagawa ng mga milagro directly to someone. Pero iba po kasi magmahal ang Diyos eh. Hindi niya po kayang tiisin ng mga anak niya. So kahit na nanahimik po siya for a certain period of time, na kung tawagin po ay time of judges, may pinili po siyang mga hukom. May pinili po siyang mga judges na gagabay sa mga tao. Nauunawaan? So yung setup po ng kwento ni Ruth ay during the time of judges. Punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng rebelyon, nagkaroon din po ng malawakang kahirapan. Now, here's how the story started. In Ruth chapter 1, verse 35. Now, Elimelech, Naomi's husband, died. Ang ganda ng simula ng kwento, di ba? Bungad pa lang, pinatay agad. And she was left with her 2 sons. They married Moabite women, one named Orpah and the other Ruth, after they had lived there about 10 years. Both Mahlon and Kilion also died. Ang ganda. Kung kailan pinangalanan ka, doon ka pinatay. Ang galing. And Naomi was left without her 2 sons and husband. Imagine kung gaano kasakit yun kay Naomi. After ng 10 taon na nawala ang kanyang mister, ang sunod na kinuha ang kanyang mga anak. Ang natira, yung 2 babae. Ito pa po ang mahirap. Yung 2 babae ay hindi po from Israel. They were not Israelites. They were not part of the chosen nation. Hindi po sila kabilang sa mga piniling tao. Di ba ang sabi po dyan, no? They were Moabites. Sino ba yung mga Moabites? Pasimplihin lang po natin ha. Moabites were from the tribe of Moab and they worshipped other gods. Hindi po sila tumatawag sa Diyos na nagligtas kay Moses. Hindi po nila sinasamba ang Diyos na nagligtas kila Abraham, Isaac at Jacob. Meron po silang maraming Diyos. And they were a threat to Israel. They were powerful and they were greedy. Kaya naman ang gusto po nila ay manakop. At isa po sa gusto po nilang sakupin at talunin ay mismong mga Israelita na napangasawa ni Mahlon at Kilion.
O di ba ang hirap kapag hindi mo ka-goods yung mga napangasawa ng anak mo? Like, iba yung paniniwala, iba yung kultura, iba yung lengguwahe. Yun ang naging challenge kay Naomi. Everybody say, extra challenge. Nauso po yan nung bata ko sa GMA 7 yan Onliners, please comment down and say, extra challenge. Siguro itong si Naomi, masyado na pong nahihirapan, Lord, namatay yung mister ko. Namatay yung mga anak ko. Ayoko na ng extra challenge. Hindi ko naman kapareho ng pananampalataya itong dalawang babaeng ito. Kaya nag-decide si Naomi. Pinapauwi na po niya yung dalawang babae. Ang ganda po ng mga linyahan dito. Kung pwede lang po itong lagyan ng background music. Tanananantantan. Tanananantantan. Look at the script. My script? Tingnan po rin. Ruth chapter 1 verses 8 to 9. Naomi said to her two daughters-in-law, "Go back!" Maiyak-iyak po siya. "Go back! Each of you to your mother's home. May the Lord show you kindness as you have shown kindness to your dead husbands and to me. May the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband." O di ba, pinayagan na rin niyang mag-asawa ng iba. Sige na, Orpa at Ruth, umuwi na kayo at maghanap na kayo ng ibang asawa. Marami pa kayong magagawa. Ano pong nangyari? She kissed them goodbye and they wept aloud. Iyakan! Hagulgulan! Hindi ko po alam kung sino po ang pinakamagaling umiyak sa kanila. Pero, siyempre, napamahal na rin yung dalawang babae kahit mga Moabites sila. So, ang sabi po nila, we will come back to you. Dito po pala nauso yung I shall return. Parang hindi po masyadong nagustuhan nitong si Naomi, yung sinabi ng dalawang I shall return. I shall return! Wala na kayong babalikan. Ang sabi po ni Naomi, ine-expect nyo ba na sa tanda kong to magkakaasawa ko? Tapos yung magiging anak ko, hihintayin yung magbinata, tapos magiging asawa nyo. Wag na kayong babalik pa. Si Orpa, medyo nahimasmasan. Siguro na-realize niya, oo nga, no, mag-aasawa na lang ako ng iba. Kesa hintayin ko yung mga batang magiging anak nitong si Mother Naomi. So, ang sabi po ni Orpa, Mother, I love you. Goodbye. Umalis na, umalis. Na-realize niya, di ba? Pwede pa siyang mabuhay at magpakasaya. Pero may isang nanatili. Si Naomi, hindi, si Ruth. Nagstay si Ruth kay Naomi. Ang sabi po ni Ruth, tinapatan po ni Ruth yung ganda ng mga linyahan ni Naomi. Next slide. In Ruth chapter 1 verse 16, Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go." Ganda ng lines. "And where you stay, I will stay." Matindi tong si Ruth, may bala. "Your people will be my people, and your God, my God." Ito po actually yung mas gusto kong sinabi niya. Hindi yung, Mother Naomi, hindi kita iiwan, nag-iisa ka na lang, kulila ka na lang, sino na mag-aalaga sa'yo? Di ba kawawa ka naman? Hindi niya ginanon. Hindi po sweet yung kung saan ka pupunta, sige, susunod ako. Kung saan ka maglililiko, sige, makikiliko ako. Ang mas nagustuhan ko po sa statement niya, Mother Naomi, kung sino ang Diyos mo, yan din ang Diyos na sasambahin ko. Remember, she was a Moabite. Iba po ang pagkakakilala niya sa Supreme Being, hindi po ang Diyos na dakila at buhay. Iba po ang kanyang pananampalataya, iba po ang kanyang kultura. Pero malamang nung na-experience po niya ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, siya po ay handa nang tumalikod sa kanyang nakaraan at magkaroon ng bagong simula sa Diyos. Sige, Mother Naomi, dahil alam kong ang Diyos na iyong sinasamba ay totoo, buhay at makapangyarihan, mananatili ako sa iyo at mananatili ako sa Kanya. Now, natuwa na po ngayon tong si Naomi. So, ang ending, ang sabi po niya kay Ruth, Eddie, go. Nag-go na po silang dalawa. Saan po sila pupunta? Babalik na lang po si Naomi sa kanyang lugar sa Bethlehem. Kasi nga po, dala po ng kahirapan at pagiging ulila, wala na po silang makakasama sa kanilang bahay. Ngayon, pagdating po ni Naomi, nakilala po siya ng mga kamag-anak po siguro niya at saka ng mga kapitbahay niya. Siyempre, ano ba ang nangyayari kapag may bumabalik sa malayong lugar? Sitsitan. Sabihin nyo nga po, sitset. Onliners, please comment down and say sitset.
Yung iba po tuloy na magaling sa ibang bansa, hindi sinasabing uuwi sila. Kasi bigla pong dadami yung friends nila. Chocolate, chocolate, size 10, size 9, kanya-kanyang set. Pero hindi po napigilan ni Naomi. Sabi po ng mga tao, si Naomi na ba yan? OMG. Hindi ko po alam kung ano po yung mga paninirang sinabi sa kanya. Hindi ko po alam kung ano po yung mga chismis na nakarating sa kanila. Pero nag-attitude din po si Naomi. Matindi. Ang sabi po ni Naomi in Ruth chapter 1 verse 20, "Don't call me Naomi." Wow. She told them, "Call me Mara." Wow! Call me Mara. Nagbago pa ng pangalan. Attitude. Bakit? Ito po yung dahilan niya. Because the Almighty has made my life very bitter. Pambihira. Ang saya po palang aralin ng Bible. Amen? Ito po yung sinasabi ko sa inyo. But I understand. Alam po ninyo, nung ako po ay nagsisimulang magbasa ng Biblia, inaantok po talaga ako. Tapos minsan pakiramdam ko, wala pong kaaliw-aliw. Tapos, sa sobrang lalim minsan ng mga salita, ay, nakakatulog po ako. Pero, nung mas lumalim po ako sa Panginoon, nung mas natutunan ko pong mahalin ang Panginoon, doon din po na-develop sa akin yung hunger sa kanyang salita. And when you are filled with love for the Lord, siya din po yung magbabasbas sa inyo ng karunungan para sa bawat pagbuklat at pag-aral niyo po ng Biblia, ito po ay inyong mauunawaan. Now, ito rin po yung kahalagahan ng pagdalo sa simbahan. Di ba po, pag kinikwento po pala sa atin, mas lubos po nating naiintindihan. Amen? So, wag po nating isuko ang pagdalo po natin sa gawain po ng Diyos. Amen! So, aralin po ngayon natin, bakit ayaw ni Naomi, natawagin siyang Naomi at pinalitan pa niya yung identity niya, gusto pa niyang magbago yung pangalan niya, Mara na lang itawag niyo sa akin. Ang ibig po kasing sabihin ng Naomi in Hebrew is pleasant or sweet. Ang Mara, ang ibig sabihin, bitter. So, ayaw na po ni Naomi maging sweet. Tagal-tagal ko nang naging sweet, wala namang napala yung pagiging sweet ko. Naghirap ako para siguro sa kanya, no, nagkandamalas-malas siya. So, simula ngayon, Mara ang itawag ninyo kasi bitter na ako. So, ngayon po, dala po ng kahirapan po nila, syempre, itong si Ruth gustong tumulong. Mother Naomi, wala na kasi tayong makain. Gusto mo bang magtrabaho ako? In Ruth chapter 2, verse 3, or verse 2, Ruth the Moabite said to Naomi, "Let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor." Naomi said to her, "Go ahead, my daughter." Ang nasa isip na lang po ni Ruth, para makaraos lang kami ni Mother Naomi. Makikiani na lang ako. Kahit yung mga natitira-tira na lang, na ani ng iba, sige, pupulutin ko at kukunin ko. So, ito pong si Naomi, ito pong si Ruth ay nagpunta na sa isang sakahan. Tawagin po nating hacienda, para malakas pong maka-pocketbook. Yan. Nagpunta po ngayon itong si Ruth sa isang hacienda. In Ruth chapter 2 verse 3, she went out, entered a field, and began to glean behind the harvesters. Nasa likod lang po siya. As it turned out, she was working in a field belonging to Boaz, who was from the clan of Elimelech. Ang hindi po niya alam, may nagmamay-ari po ng hacienda na ang pangalan po ay Boaz. Sabihin nga po natin lahat, Boaz! Now, dumating po yung oras na eto na si Boaz. Hindi ko po alam kung ano po ang sinakyan ni Boaz. Malamang hindi po sports car. Baka nakakalesa po siya. Alam niyo po yung parang sa teleserye may dumarating na nakasakay sa kabayo. Siguro ganun po yung datingan ni Boaz, no? So in Ruth chapter 2 verses 4 to 5, just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters. Ay, tingnan niyo po si Boaz, oh. Mayaman, sabihin na nating makisig at matipuno, pero hindi po niya kinahihiya ang kanyang pananampalataya. Sabi po niya sa kanyang mga tauhan, "The Lord be with you." Ano po ang sagot sa kanya ng mga tao? "The Lord bless you," they answered. Now, as we can see here, may culture po pala talaga ng pagkasabi ng God bless you sa isa't isa. At sana po mamanifest din po natin yon. Kahit po ano yung itsura po natin, kahit po tayo ay naggagandahan, nagyayamanan o mga simple, ordinaryong tao lamang, sabihin po natin yan sa ating kapwa. Sapagkat every time we say, "The Lord be with you and God bless you," it's like we are already praying for that person. Parang ipinapanalangin na rin po natin yung tao na yon. Alam po ninyo, hindi po ako sanay na masabihan ng God bless you. At yung unang
beses na sinabi po sa akin yun, napahinto po talaga ako. Tapos ang tagal ko nag-iisip, nagmamadali po ako sapagkat examination po namin when I was in high school. Nung high school po ako, sobrang competitive po ako. Ang gusto ko, ako ang mag-valedictorian. So gagawin ko po ang lahat para ma-perfect yung exam. So medyo ako po ay hindi nasa katinuan dahil puyat na puyat. Kaya po para po akong matutumba kahit anong oras. Nadaan po ako sa bahay ng tita ko na nagdidilig ng kanyang mga halaman. Ang sabi niya sa akin, "Oy, God bless you!" Di ko alam, isasagot ko, hindi naman ako umaattend sa church. Ano ba sabihin ko dun pag God bless you? Same to you. Diba ba? Likewise, social. Thank you, love you. Ganun ba? Paano ba gagawin ko? Nag-thank you lang ako. Thank you. Pero habang naglalakad po ako, para bang nakaramdam ako ng ibang klaseng kagaanan sa aking puso. Sabi ko, pwede palang sabihin yun kahit sa labas ng church. God bless you. Akala ko sa chat lang. So, kapag may mga pagkakataon po tayo magsabi ng God bless you sa kapwa po natin, gawin po natin. Sige nga, sabihin nga po ninyo sa inyong katabi, magkabila, God bless you. God bless you. Ano pong sagot sa inyo? I love you too. Yung mga ugali ng mga to eh. But honestly, God bless you is another way of saying I care for you, I love you. And I might not be with you all the time, but God be with you wherever you go. Amen? Ngayon po, nung dumating po itong si Boaz, may napansin po siya. Tuloy po natin yung verse ha. Boaz asked the overseer of his harvesters, yung nagbabantay, tinanong po niya. Sabi niya, who does that young woman belong to? Sandali. Hindi ko naman tauhan yung babaeng yan Boss, sino? Ayun Sino dun, boss? Ang daming babae. Yung maganda. Ayun sabi ni Boaz. So ngayon po, ipinaliwanag ng overseer kung sino po si Ruth. Sinabi po na, hindi po nila siya kalahi, iba po ang kanyang upbringing, siya po ay Moabite, pero hindi po niya tinalikuran si Naomi na kanyang mother-in-law. At siya po ay isinuko niya yung kanyang kinagisnan upang magsimula ng panibago na dala po ang pananampalataya sa Diyos. Nabilib po itong si Boaz. So, ang sabi po ni Boaz in Ruth chapter 2 verse 12, instead na magpa-cute po siya. 'Di ba? Ang tendency minsan kapag mga lalaki tapos lalapit tayo sa mga babae, ayaw nating malaman nilang religious tayo. Ayaw nilang malamang Christian tayo. Ayaw po nilang malamang holy po tayo. So minsan kinakalimutan po natin o parang tinatanggal po natin yung mga suot nating Christian po tayo. Hindi ko po alam kung bakit gano'n, So lalapit po tayo, kailangan cool tayo. Hi, what's your name? Wow! What's your name? Can I get your number? Can I get your number? Minsan ang mga tanungan dyan, where'd you live? Where'd you live? Pagandahan na po ngayon ng mga slang. Inaral po kasi namin yan nila, Ma'am Rochelle, di ba? Yung mga islang. Where'd you live? Do you wanna go with me? Do you wanna go with me? Tapos, syempre, kapag may mga tanong, i-flex mo lahat ng mga achievement mo. Yeah. Hindi naman ako masyadong sikat. Meron akong mga 100K followers TikTok. Gusto mo, maging content tayong dalawa doon? Talaga. Gusto mo ba? Pero hindi. Ipinakita po kaagad ni Boaz ang kanyang puso sa Panginoon. Tingnan niyo po ang unang bungad niya paglapit po niya kay Ruth. In Ruth chapter 2 verse 12, may the Lord repay you for what you have done. Di ba? Yun po agad ang sinabi sa kanya. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Nawa ay pagpalain ka ng Diyos. Sabi niya. Siguro to pong si Ruth, maka-Diyos. Tapos ang ganda-ganda po ng sinabi sa kanya, nawa ay bigyang gantimpala ang lahat ng iyong ginagawa. Ang totoo po niyan, bago po itong ganap na ito, parang nahulog na po yung loob ni Boaz kay Ruth. Binakuran na po kaagad ni Boaz. Pasimple po siya. Balik lang po tayo In Ruth chapter 2 verse 8, ang sabi po ni Boaz kay Ruth, my daughter, o na-daughter zone si Ruth. Tinawag na anak. Kaya po pag kinuya po kayo, wag muna kayo mawalan ng pag-asa. Ito nga, inanak di ba? Anak. Amen? Diba? My daughter, sabi, listen to me. Ito na yung mga paraan ni Boaz. Don't go and glean in another field and don't go away from here. Wow! Stay here with the women who work for me. Ganito po yung sinabi ni Boaz. Ruth,
Ruth, concern lang ako sa'yo. Huwag kang pupunta sa ibang hasyenda. Dito ka lang. Sabi, don't go away from here, oh. Pero, seloso po ata itong si Boaz. Tingnan po ninyo yung instruction, napaka-specific. Stay here with the women. Tapos kung dudugtungan po natin yung verse na yan, talagang binawal po niya yung mga lalaking lumapit kay Ruth. Oy kayo, huwag kayong nalapit dito Kasi sabi po niya kay Ruth, Ruth, dito ka lang, pero ang kasama mo, mga babae. Yan po ngayon tagpo. So ang saya-saya po ngayon nitong si Ruth. Ang totoo po niyan, hindi po siya makapaniwala na foreigner siya, stranger po siya, tila kalaban po siya, pero ang ganda-ganda po ng naging pakikitungo po sa kanya nitong si Boaz. Dumating pa po sa punto na inaya po siyang kumain. In Ruth chapter 2 verse 14, at mealtime, Boaz said to her, sabi po, Ruth, come over here, have some bread and dip it in the wine vinegar. So nung naupo po si Ruth, when she sat down with the harvesters, he offered her some roasted grain. She ate all she wanted and had some left over. Ito pong si Ruth, di ba, akala mo, ang hinhing babae. Ngayon, pinakain. Ang sabi po ni Boaz, Ruth, alam kong nagugutom ka na. Kain ka. Nagulat po siya. Pag upo ni Ruth, kinain po niya lahat ng gusto niya. Pero may leftover. Alam niyo po kung bakit. Sabihin niyo bakit? Itong si Ruth po pala ang unang nagpasikat ng pagbabalot sa pagkain ng handaan. Binalot po. Shawi. Onliners, please comment down and say shawi. Siguro nagkantahan yung mga harvesters, balutin mo ako ng liwanag na. Binalot po ni Ruth yung mga leftover. Siyempre, bakit niya binalot? Yung iba po sa atin, nagbabalot para may kakainin tayo pag nagutom tayo. Grabe kayo. Ito pong si Ruth, ibinigay niya kay Naomi. Sa mother-in-law niya, Mother Naomi! Shanghai! Ang saya-saya ni Naomi. Hala! Bakit naman ganyan walang sauce? Di ba? Si Naomi nagdemand pa. Pero masaya po si Naomi kasi bukod po dun sa balot na pagkain, meron pong daladalang mga harvest itong si Ruth. Di ba natatandaan po ninyo? Nakiki-harvest po siya. Ang sabi pa po kasi ni Boaz, wag na yung mga tira-tira, hayaan nyo siyang kunin yung lahat ng ani na gusto niya. Kahit yung mga hindi pa tumutubo, sige, pabunot yung lahat sa kanya. Sabi siguro ni Boaz, ganun po niya kamahal si Ruth. Tinding pagmamahal. Nagulat po itong si Ruth nung sinabi po niyang, lahat po ng ito ay galing po kay Boaz, 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 Boaz. Kilala ni Naomi. Dan, 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 dan. May nakaraan kaya si Naomi at saka si Boaz? Malalaman po natin sa susunod na linggo. Goodbye! Sunday. Hindi, joke lang. Huwag po kayong baka may mga umalis po sa live natin. Huwag po kayong umalis. Biro lamang. Wala pong something kay Naomi at saka kay Boaz na romantic. Huwag po kayong kabahan. Kilala po siya ni Naomi kasi nga 'di ba, kamag-anak ng mister niyang namatay. So ang sabi po ni Ruth ang sabi po ni Naomi in Ruth chapter 2 verse 20, the Lord bless him. Naku, pagpalain ng Diyos yang si Boaz kahit kailan talaga. Naomi said to her daughter-in-law, he has not stopped. Wow, mula pa pala noon. He has not stopped showing his kindness to the living and to the dead. She added, that man is our close relative. He is one of our guardian redeemers. What a term. Everybody say, guardian redeemers. Onliners, please comment down and say guardian redeemer. At po, pakinggan po ninyo kung ano ang ibig sabihin ng guardian redeemer during Old Testament time. Isahin po natin, pag sinabi po nating guardian, nagbabantay. Guardian, nag-aalaga, sumusubaybay. Kapag sinabi po nating redeemer, tagabawi, hindi nagpapabaya, inilalaban ka, ipinaglalaban ka. So, kaya po tinaguri ang guardian redeemer, itong si Boaz, siya po yung parang may kaya sa kanilang kamag-anakan. At bilang ikaw yung may kaya, ikaw yung nakaangat-angat, ikaw yung asensado, ikaw ngayon yung may responsibility na tulungan yung mga kapamilya at kamag-anakan mo. Dito pala nagsimula yun. I mean, even in our time, ganun po ang nangyayari. Umamin po tayo, right?
Wala naman po kasing masama kapag meron po tayong mga mahal sa buhay at kamag-anak na tumutulong po sa atin. Huwag lang po tayong aabuso. Yun po ang problema. Kaya po sila nahihirapan, kaya po sila nabibigatan sapagkat minsan sobra-sobra po yung kinukuha natin. Higit pa sa ating pangangailangan. Hindi rin po natin iniingatan o mas pinagyayaman kung ano po yung itinutulong nila sa atin. Kaya po hindi maiiwasang sila po ay naiiyak, minsan, madalas, nasasaktan. Especially yung mga nag-a-abroad o kaya po yung biglang nag-boom yung business. Isipin po ninyo, minsan sila na rin po yung magpapaaral sa mga kapatid po nila, pati po mga pamangkin po nila, aantabayanan po nila kung ano yung mga kailangan, yung mga tito, tita na may sakit, magpapadala po ng pambili ng gamot. Maging mapagpasalamat po tayo kung meron po tayo mga kamag-anak at kapamilya na tumutulong po sa atin. Sila po ang mga guardian redeemers natin. Amen? Now, during this time, ang guardian redeemer po ng buong kamag-anakan ni Elimelech, yung asawa po ni Naomi, ay eto pong si Boaz. Kaya kilala po niya at mula pa po pala noon, tumutulong na siya sa lahat ng kanyang mga relatives. Now, dumating na po yung pagkakataong naisip po ni Naomi, Ruth, wala ka ba ulit babalutin dyan? I mean, gustong bang makaangat-angat naman tayo sa buhay? At saka yung meron ka bang makakatuwang? Siguro itong si Ruth, ang sagot po niya, gusto ko rin naman po. Nag-suggest itong si Naomi. Likad, may bubulong ako sa'yo. Inutusan. Hindi ko na po i-verbalize o i-detalye kung ano po yung kwento, baka hindi po tayo matapos, kung ano po yung inutos. Basta parang ganito po yung dating, pakitaan mo ng maganda si Boaz. Punta ka sa kanila, paglingkuran mo, hayaan mo na makita niya kung gaano kabuti ang puso mo. So ginawa naman pong lahat ni Ruth. Nagulat pa nga po si Boaz Sino yan? Kasi gabi po yun, natutulog po siya. Sino yan? It's me. Wow! Hi, it's me, Taylor Swift, ano? Nahulog pong lalo ang puso ni Boaz kay Naomi. Kaso nga lang, ay kay Ruth. Kay Ruth. Si Naomi, matanda na, settled na, hindi na naghahanap. Okay. Ngayon po, ito pong si Boaz, meron po siyang isang problema. Tradisyon po kasi nila na yung mas mataas na tao, yung mas mayaman, o di ba guardian redeemer po siya, pero meron pa pong mas matinding guardian redeemer sa kanya. Kumbaga, yun po muna yung dadaanan ni Ruth na mga kamay. Sabi po ni Boaz kay Ruth, Ruth, gusto man kitang makasama na habang buhay, pero kailangan kasi na dumaan ka muna sa mas nakatataas sa akin. Susubukan kong alokin siya kung gusto ka niya. Kung ayaw ka niya, huwag kang mag-alala. Nandito ako, sasaluhin kita. Hindi ko na po i-detalye kung ano mo yung naging usapan. So meron pong naging transaction, hindi lang po si Ruth yung ibinibigay o kaya naman po iniaalok sa mas mataas na guardian redeemer, yung mas nakaaangat, yung mas mayaman, kundi bati po yung buong ari-arian ni Elimelech. Ang sabi po nitong si Boaz, mas nakatataas, kasi hindi ko po alam pangalan, mas nakatataas na guardian redeemer. Baka gusto mo nang bilhin ang ari-arian ni Elimelech tapos may kasamang Ruth. Ayaw po nung guardian redeemer. Ang saya-saya ni Boaz. Para ma-fulfill ang kanilang magiging seremonyas, kailangan munang hubarin nung mas nakatataas na guardian redeemer ang kanyang sandals at ipasuot po kay Boaz. So nang ginawa po yun, napunta na po ngayon yung right, yung karapatan, yung kapangyarihan kay Boaz na bilhin yung ari-arian ng pumanaw na si Elimelech kasama na rin ang kanyang misis na si Ruth. Look at this verse. In Ruth chapter 4 verse 9, Boaz announced to the elders and all the people, "Today you are witnesses that I have bought from Naomi all the property of Elimelech, Kilion and Mahlon." In verse 10, "I have also acquired Ruth, the Moabite, Mahlon's widow, as my wife, in order to maintain the name of the dead with his property, so that his name will not disappear from among his family or from his hometown. Today, you are witnesses." Naging mag-asawa na itong si Boaz at si Ruth. Palakpakan sa pag-iibigan! Hindi pa po dyan natatapos. Pinagpala po sila ng Diyos ng isang anak. Look at the next slide. In verse 13 of the same chapter 4 of Ruth, Boaz took Ruth and she became his wife. When he made love to her, the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son. Alam niyo po ba kung ano po ang pangalan ng anak po nila? Obed.
Kilala niyo po si Obed? Kapitbahay po ninyo si Obed? Hindi. Wait lang. Ako na nagsasabi sa inyo, nakakakilabot po ito. Ito pa lang po yung exciting part. Si Obed nagkaroon ng anak. Ang pangalan po ay Jesse. Ito pong si Jesse nagkaroon ng anak. Ang pangalan po ay David. Si David na pumatay at tumalo kay Goliath. Si David na naging hari. At kung atin po ngayong ipa-fast forward kung ano po yung sumunod o sino ang sumunod kay David, siya po ay si King Jesus. Imagine, I need you to understand this. Gusto ko pong maunawaan yung mabuti. Hindi po Israelita itong si Ruth. Moabite po siya. Kaaway po siya. Pagan po ang kultura po nila. Iba po ang sinasamba nilang Diyos. Pero nung panahon na ginusto na po niyang talikuran kung ano man po yung dating paniniwala niyang may kamalian. At nung sinimulan po niya na manampalataya sa Diyos, binago na rin po ng Diyos ang buhay niya at ang takbo ng magiging tadhana niya. Who would have thought na yung kinikilalang underdog, na foreigner, na makasalanan, na may Diyos-Diyosan, magkakaroon pa ng lineage na Jesus, the King of Kings and Lord of Lords. Wow. Church, I hope you are blessed with the story. We're almost done. I'll be summarizing this into 5 points. And after this, we can go home with a smile. Handa na po kayo? I would like to invite our music team to join me here. First, isang lesson na matututunan po natin. God's love is not limited by who we are. Balik po tayo. Maaaring sabihin ng ilan na dapat hindi na minahal ng Diyos si Ruth. Kasi nga iba yung sinasamba nila. Iba yung kultura at pananampalataya nila. Tama! Pero hindi galit ang nakuha ni Ruth, kundi tsansa. Some of us here, we just need a chance. Just one more chance to prove ourselves. Just one more chance to make it up sa lahat ng mga naging pagkukulang natin, sa lahat ng mga pagkakamali natin, kung pwede lang tayo makiusap ng isang pagkakataon. Pero pagdating po sa Diyos, hindi niyo po kailangan mag-alala because our God is the God of second chances. And then, did you hear that S letter at the end? Chances. Hindi lang second chance, kundi maraming second chance. Second chances. Hindi po limitado ang pag-ibig ng Diyos sa kung ano po yung ginawa natin noon at kung ano po yung ginagawa po natin ngayon. The mere fact that we are here tonight, God is reminding us with these beautiful, sweet words. Anak, mahal kita. Mahal na mahal kita. A lot of times, nakikiusap po tayo sa pag-ibig ng kung sino mang tao. Pero alam niyo po yung masakit, yung hindi po na-fulfill yung love na gusto natin. Minsan nga po ready na po tayong isuko lahat, ibigay yung lahat. Sige, ibibigay ko na lang lahat sa'yo para mahalin mo rin ako. Pero yung ginawa mo ng lahat, hindi pa rin sapat. Minsan mahal ka rin naman ng tao, pero tao yan limitado yan magfe-fail yan. Makakalimutan niyang ang gusto mo palang sausawan, patis na may kalamansit sili. Malilimutan niya yung anniversary ninyo. Makakalimutan niya na ayaw mo nga pala nung tanong ng tanong. Lahat po kasi tayong mga tao ay hindi perpekto. And so sometimes, hindi po nasasatisfy yung love na hinahanap-hanap po ng ating puso. Pero hindi po tayo kailanman madidisappoint kung pag-ibig po ng Diyos ang ating panghahawakan. Kung pag-ibig po ng Diyos ang ating palaging tatakbuhan. I hope and I pray that you'll be so secure in the love of God that no matter how this world will treat you, you will be just fine because you know that the Creator of the universe loves you so much. Ano man po yung mga sunod po nating matanggap sa mga tao, pakiramdam natin minsan hindi po tayo importante o mahalaga, alam mong magiging okay ka kasi nga sa pag-ibig pa lang ng Diyos, sobra-sobra na ang iyong nadarama. Number 2, be a person of good character. Alam niyo po,
Kaya naman talaga na in love itong si Boaz kay Ruth kasi ibinahagi ng overseer yung kwento niya. Ayang si Ruth, hindi niya iniwan si Naomi kahit iba yung kultura niyan, kahit iba yung kinagisnan niyan, kahit underdog yan, nanatili yan. So na-amaze po ngayon si Boaz. Nagkaroon po ngayon ng sandamakmak na pabor sa buhay po ni Ruth. Nabubuhay na po kasi tayo ngayon sa henerasyon na ang uso po gantihan. Yung ayaw na nating panatilihing mabuti ang ating mga puso, ang gusto na natin minsan gumanti. Ang usong term ngayon, makipagbardagulan. Anong bigger person? Bigger person. Ako'y iintindi. Hindi. I will be the more evil person. Anong ipasa Diyos na lang yung galit at sama ng loob ko? Hindi ko na aabalahin ng Diyos. Ako na ang lalaban at gaganti para sa sarili ko. Lord, diyan ka lang. Akong bahala dito. Ganun tayo minsan eh. But this story reminds us na kahit kailan, hindi naging talunan ang taong nanatiling mabuti sa kanyang kapwa. Even if other people see us as losers. Yung iba mga tao, tingin sa atin, talunan tayo. Ano ka ba, kawawang-kawawa ka na, gumanti ka na, sabunutan mo na, sige, sipahin mo, sige, awayin mo. Hindi yung ganyan. When we remain good, when we stay doing the things God wants us to do, hindi po ibang tao ang magre-reward sa atin. Diyos po mismo ang magagantimpala po sa atin. Huwag mong hayaang baguhin ka ng mga tao na nagpapakita ng masama sa iyo. Pagpatuloy mo lang ang paggawa ng mabuti at hayaan mong Diyos ang sa iyo ay gumante. Number 3, following God means surrender. Everybody say surrender. See, my favorite line from Ruth. Your God will be my God. Alam niyo po ba kung gaano katindi yung line po na yon? Parang ganito po yung gustong sabihin ni Ruth. Kung i-expound po natin. Mother Naomi, hindi kita iiwan. Kahit na meron naman akong pamilyang uuwian, kahit na meron po akong mga kamag-anak, meron po akong mga kalahi, kahit na meron po akong kinagisnang paniniwala at pananampalataya, handa na akong isuko ang lahat sapagkat gusto ko na ring sambahin ang Diyos na iyong sinasamba. And that was the time that Ruth experienced the fullness of God's glory and power. Kaya po pala minsan, hindi po natin lubos na nararanasan ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. We're just following God, but we are not fully surrendering. Marami pa rin po tayong dinadala sa ating mga buhay. Marami pa rin po tayong ginagawang alam po nating hindi nakalulugod sa kanyang harapan. Alam mo yung ganito, mag-a-attend ako ng church, pero syempre hindi ko muna bibitawan yung isang bagay na alam kong mali. Kasi napapasaya ako nito eh. At least sumusunod sa Diyos, at least may Sunday habit, at least may attendance sa church. But if we will not fully surrender, then we cannot fully hold on to God. Kaya ka nga bibitaw sa mga bagay na alam mong mali para finally, sa wakas, makakakapit ka na ng buong buo sa Panginoong Diyos. I encourage you and I challenge you tonight, may you fully surrender. Mapagod ka na sa paulit-ulit na takbo ng buhay mo. Mapagod ka na sa hindi matapos-tapos na sakit na nadarama ng puso mo. Mangyayari lang yan kung matututunan mong sumuko. Number 4, our suffering is only part of our greater blessing. I need you to have the right mindset when it comes to difficult situations. Sino po dito ang mga sinusubok? Taas nga po ang kamay. Sino dito ang mga may problema? Taas nga po ang kamay. Sige po, maraming salamat. Minsan pakiramdam po natin kapag may problema, yan po ang kabaliktaran ng pinagpala. O di ba? Meron na naman pagsubok, so hindi na naman ako binless ni Lord. Hindi eh. Challenging times and difficult moments are not the opposite of being blessed. They are part of it. Parte ang problema at pagsubok ng pagiging pinagpala. Ang ibig sabihin nun, kahit na ikaw ay nasasaktan at nagluluha at lumuluha, pinagpala ka pa rin. Because even hardships are blessings from the Lord. Number 5, and we will end here. Jesus is our ultimate Redeemer. Can you still remember the term? Guardian Redeemer? Yung bumubuhay at responsable sa kanyang buong kamag-anakan at pamilya, hindi niyo po kailangan mainggit.
Kasi meron po tayong ultimate Redeemer at siya po ay si Jesus. And Jesus did not just redeem us from our life here on earth. He redeemed us so well that He was crucified on the cross so that even when we die, we will have eternal life in heaven. Yung Redeemer po natin, hindi lamang po tayo bibigyan ng saya, ng pag-asa, ng kapayapaan sa ating puso at isipan, bibigyan niya pa po tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay mananampalataya sa Kanya. Chosen Gen, kayang ibawi ng Panginoon ang buhay mo. Ano man ang naging kwento mo noon, ano man yung hirap na dinadanas mo ngayon, kaya kang ibangon ng Diyos, kaya kang ilaban ng Diyos, at kaya kang ipanalo ng Diyos. Amen! We may be the underdogs today. Tayo man ang sinasabing talunan, tayo man ang sinasabing mahina, tayo man ang sinasabing pabago-bago ang timpla ng pananampalataya. But as long as we have God in our lives, as long as kakampi po natin ang Diyos, hinding-hindi po tayo matatalo sapagkat nasa Kanyang kamay at sa Kanyang presensya at bisig ang tunay na panalo. This is also the reason why I love this song. Can you still remember this first song we sang during the first week of our series? Ito po yung una nating kinanta. Isang paalala na nawasak man yung puso mo, naghihirap man ngayon yung buhay mo, finally, magpapabuo ka na ulit. But this time, we will build our life upon the love of God. Why? Because His love is our firm foundation, isang matibay na sandigan. And we will now put our trust, magtitiwala tayo, hindi na sa ating sarili, hindi na po sa sitwasyon o sa ibang tao, magtitiwala po tayo